Hello everyone. Okay, I'm back. So for today, let us discuss about contentment and gratitude. Alam mo, sa totoo lang, mahirap maging kontento o wala kang gratitude. Yung tingnan mo muna buhay mo. Dapat pagka nasa labas ka at nakakita ka ng bulag or pilay or disabled, maging grateful ka agad in your heart. Make a short prayer like, Lord, thank you, kompleto katawan ko. Iba kasi walang naisip kundi pera lang. Puros pera ko. Kailangan ko ng pera, kailangan ko ng pera. Kulang ako ng pera. Tingnan mo katawan mo, buo. Yung iba nandun, nakapila sa Quiapo. Walang paa, bulag. Kung ano-ano pa, may bingi. Ikaw kompleto, wala kang gratitude. Nagalit na naman ang lola niyo. Hindi ako nagagalit, naiinis ako. Iba yun. Kasi nagpapalungkot ang yung too much expectations. Yung tipong, ba't kinakailangan makuha mo lahat? Papasalamat ako yung nanay ko. Naturuan ako, maliit pa lang eh. Sabi niya, tandaan mo, hindi ka dapat naiinggit. Kasi nga pangalawa ako, so laging luma ang napupunta sa akin. Sabi niya, magpasalamat ka, yung iba wala. Mahirap tayo kaya kinakailangan magtiis ka ng konti dahil hindi pwedeng sabay kayong bago. No, reflective kasi ako pag pinagsabihan mo ako, pag-iisipan ko malalim yon. Isip-isip ko, may punto siya. Hindi ako panganay, dapat matanggap ko yun. Panganay lang lagi ang bago ang gamit. Kasi panganay sila O pwedeng mabaguhin yun, ikaw ang panganay, siya yung ano. Yung iba nakikipagkontesan, ano ngayon? Kung panganay siya, kinakalangan, parehong-pareho kami. Wala na, malungkot ka na nun. Sabi ko nga sa'yo, ang sikreto ng buhay ay tanggapin mo ang mga bagay na hindi mo mababago. Hindi mo mababago yung level mo sa pamilya kung bunso ka, pangalawa o panganay. Diyos ang nagtadhana niya, tinatanggap yan. Nagkakasala ka nga pag hindi mo tinatanggap Kasi lumalabas na parang mali ang Diyos. Lumalabas unfair sa sayo. Kaya nga yung iba, may psychology book nga na, first, forgive God. Forgive God for things that you don't like and it's happening. You know? Like babae kang ginawa, gusto mo lalaki ka. Patawarin mo ang Diyos? O kulang ka lang ng acceptance, mahina wisdom mo. Lumuhod ka, humingi ka ng tawad, sabihin mo, Lord, bigyan mo ako ng acceptance. Nagpapasaya yun bibigyan ka ng Diyos kung ano gusto mo. Yun nga lang mag-aantay ka ng konti kasi dinidevelop niya ang wisdom mo Palagay niyo ba makakapagturo ako ng ganito dito kung hindi ako dumanas ng sandamakmak na trials? Pag kinuwento ko sa inyo lahat, madedepress kayo. Kaya lang tinanggap ko na ang katwiran ko, yung mga bagay na hindi ko maintindihan. Nakanakalaan, tanggapin ko lang. Diba? Ganun talaga. Akala ng iba porket nasa Canada ako, lumalabas na yung pera sa tenga ko. Boy, makahingi. Para may patago, sabi nga sa Pilipinas. Abay, para may patago, kung makahingi. Naghihirap din ako. Marunong lang ako maging simple. Hindi ko pinipilit ang kulang or wala. Marunong ako makontento. Tinitingnan ko yung mga bagay na wala ang maraming tao, pero meron ako. Ang daming depressed dito pagka ganito, winter. Nagrereklamo dahil maulan. Ang daming bansa, walang ulan. Dasal ng dasal para magkaroon ng ulan, magkaroon lang ng tubig. Lumaki akong doon tama ang nanay ko I give credit to her na lumaki akong grateful.
for the things I have. Pag may nakikipag-compete sa akin, nawawalan ako ng gana eh. Parang ang feeling ko, bakit gusto mo ng stress at tension? Sa'yo na, kung anong gusto mo. Papalungkot ng buhay yan, competition. Tingnan mo nga nature kung nagko-compete ang mga bulaklak. Never! Ang ibon ay iba sa butterfly. Ang mga insects ay iba. Tanggap nila. Kasi may wisdom sila. So, ang sasaya nila. Kahit ang ikli ng buhay, ang saya-saya. Gano'n ba kahaba ang buhay ng butterfly? I-google mo. Ang ikli. Pero never a day na nalungkot yun. Tapos yung tao with all his wisdom, with everything that he has, like, may pre-choice ka? Diba? Nagagawa, may mga bagay na hindi nagagawa ng ibang creation ni God. Be grateful. Contentment yun. Pag naging grateful ka na, makukontento ka. But don't stop with your dreams, you know? Kahit ako, ang tanda ko na 44, bumalik ako ng school, sinunod ko si Lord, sinabi niya, bumalik ka ng school. Di ko alam. Bibigay niya pala ako ng platform. Magbablog ka. At saka hindi lang yun. Because of my teaching course, mas madali ang sales. Kasi ano ba ginagawa mo sa sales? Di ba nagtuturo ka, tinuturuan mo yung customer ko how to make the right choice? Nasa teaching yun. Hindi lang yun. Ang teacher, alam niyo ba kung anong totoong teacher? Ang totoong teacher ay nag-i-introduce ng culture. Kunyari, dinesisyon na mo na bibigyan ko ng stress ang values ng respect. Gagawin kong aware ang aking lahat ng estudyante about respect. Na dapat nire-respeto lahat. Mula bata hanggang sa matanda, deserving ng respect. Diba? Nag-introduce ka na ng culture. Kahit nga sa spouse mo, katulad sa asawa ko, nasabihan ko siya, next time marinig kong nagmura ka, na ginamit mo yung name ni Lord, di na kita kakausapin. Isang beses ko lang siya sinabihan nun. Di na talaga niya inulit sa takot niya. Kasi, hindi ako pa ulit-ulit eh. Tsaka sinabihan ko siya, pag ako nagsalita sa'yo ng seryoso at hindi mo ako tinake seriously, may consequence yun. At hindi ako nagjo-joke. May consequence yun. At kung ano yung sinabi kong consequence, ginagawa ko yun. Ibang friends ko ay maniwala. Late na malaman nilang, ay talaga palang kaya niya mag-detach. Pag sinabi ko sa iyo, pag ginawa mo sa akin yan, I'll detach myself from you or the group. Basta ako mag-withdraw ko. Diba? Kaya ang sinabi lang, ganito, may consequence yan. Kasi si God, ganun din. Kay God ko nga nakuha yun eh. Na, for everything may consequence ka, dapat marunong ka mag-ingat. Be content. And be very grateful for each day. Each day has a gift. Tingnan mo kung ano yun. And then start thanking God. Kasi with your gratitude, darating ang blessings. Ganun si God eh. He is a rewarding God. Hindi po pwede sa kanyang hindi ka tatanggap ng reward niya. Do it and check for yourself. Di nga. Keep your peace, guys.